Paano ba mag-guitar fingerstyle? Ito yung mas mahabang version nung aking unang in-upload. Magde-delve deeper tayo kung paano ba talaga mag-guitar fingerstyle. Siyempre, bago kayo maging guitar fingerstylist, kailangan nyo munang alam ang mga chords sa gitara. Of course, kailangan nyo munang malaman ang A, ang B, ang C, D, E, F, and then ang G. So, kailangan nyo munang malaman ang mga bagay nito bago kayo maging guitar fingerstylist. Kailangan din na sa pag-guitar fingerstyle ay marunong na kayo mag-pluck. So, plucking, ano ba ito? Ito yung tipong kinakalbit mo ang mga string pa isa-isa. Halimbawa, plucking yun, ang ginawa ko na may kasamang konting guitar fingerstyle. Now, anong guitar fingerstyle? Ang guitar fingerstyle naman, kapag alam mo na yung mag-pluck, gamit kahit at least ang 4 na daliri, no? Ito yung sumusuporta, gamit ang 4 na daliri. Halimbawa, itong Gitara by Parokya ni Edgar. So, guitar fingerstyle yun. Ako ang nag-arrange noon na sa guitar fingerstyle. So, magagawa nyo din yan kapag pinanood nyo ang video na ito. So, matututo kayo. Anyway, sa guitar fingerstyle, no, combination ito ng melody and ng mga chords. Maring nagsawa na kayo sa kakastrum na lang sa gitara. Nag-i-strum ako sa gitara, ganito na lang ba parati? Ewan ko, kailangan ko panoorin ng video na to. Or baka sawa na rin kayo na puro plucking na lang ginagawa nyo, no? Plucking na lang ba ang aking alam na gawin? Gusto ko din sanang maging fingerstylist. Ituturo ko talaga sa inyo kung paano ako natuto sa pag-guitar fingerstyle. Ang isa muna talaga na ginawa ko noon sa pag-guitar fingerstyle ay ang kumopya sa mga na-arrange na rin ng iba. Kahit walang tab noon, kasi hindi ako marunong noon magbasa ng tab. So, ang ginagawa ko, pinapanooran ko talaga at ini-slow down ko yung video sa YouTube. Mahirap yun minsan kasi bumababa ng ilang tono yung tunog. Anong kailangan gawin para matuto? So, sinabi ko noon sa aking old account na hindi ko na mabuksan ngayon na kailangan nating malaman ang mga major scale, minor scale, major pentatonic, minor pentatonic, blues scale at iba't iba pa na pattern noon para at least hindi tayo mahirapan sa pagkuha ng mga melody. Kasi sabi ko nga doon, no, sa aking naunang video dito at pati sa old account ko, may hirapan talaga na kumuha ng melody kapag walang alam ng mga pattern. So, halimbawa itong A. Subukan natin. A. Tapos D. Tapos, subukan natin na kumuha lang ng random na nota. Mag-fingerstyle, guitar fingerstyle sa random na nota. Diba? Ang pangit. Pero samantalang kung kukunin talaga natin kung ano yung pattern niya, kahit dito lang tayo mag-base na pattern, try natin. O diba? Mas
magandang pakinggan kasi bumabase na lang ako sa mga pattern. So ituturo ko muna sa inyo dito. Last time naturo ko muna sa aking old account ang major scale na pattern. Pero yun lang ang unang pattern. Ano naman yung next? G major pa rin tayo. G major scale pattern. Ano yung next niya na pattern? Dito tayo magsisimula sa string 4, sa 4th string, sa D string, no? And sa 5th fret. Dito magsisimula ang G. Kasi parehas lang ito na G, and then this is a G also. So, yan ang next na pattern. So, alamin lang nyo, i-memorize nyo lang ang mga pattern na ito. At kapag na-memorize nyo na, madali na sa inyo na hanapin ang guitar fingerstyle ng isang kanta. I-try natin yung kantang meron akong nais malaman. So, kahit doon lang banda, try natin, no? So, ang chords niya po ay G, B minor, C, and then C minor. I-try lang po natin kahit doon lang, no? So, paano po natin kukunin yung melody? Meron. Try natin yun, ha? So, paano natin pagsasamahin? Una, bago natin bigyan ng mga maraming mga embellishments, ibig sabihin ng embellishments is may mga plucking tayong ilalagay din, or may mga style or may mga techniques na ilagay. Bago natin gawin yon, gawin muna natin sa pinakasimple. Ganito. G muna. So, yung bass muna ang ating mga pipindutin. Tapos, B minor. Yung bass lang ang inaano natin, no? So, bass lang muna. And dito, mga kagitarista, kayo ang magde-decide kung ano ang gusto nyong ipangpindot na mga daliri. Baka kasi ang minsan ng iba, nalilito sila, hala, anong dapat kong ipindot dito na daliri? Nahihirapan tuloy ako. Meron bang proper dito? Kayo mag-decide kung anong gusto nyo. Pwedeng ito, thumb. Ulitin natin. Diba? Ngayon, may problema tayo dito. Kasi kapag ito ang pinang-pipindot ko, kailangan ko pang lumipat, no? What if gusto ko na gawin lang ito sa huli? Hindi na, lilipat pa ako na, parang ang hirap eh. Ang hirap ng lipat, no? Paano nyo maaabot yun? Kailangan nyo din malaman yung pattern pa dito banda ng open string ng G. So, ano yung pattern niya? So, yun ang pattern. Ngayon, kailangan din natin na gamitin itong mga open string, no? Kasi mas madali. Kasi malapit lang tayo dito. So, sa G open string lang, no? Paano ba natin babaguhin ito? Pwedeng hanapin natin dito banda yung tono niya. So, parehas lang, no? Ngayon, hindi ko na kailangan gumanito. Mas malapit na ako dito banda sa mga open string dito. So, diba? Nakuha na, mas madali na siya. Mas madali na siyang gawin kasi yung kanina na ang hirap dito banda. I-design nyo rin kung saan kayo pupwesto base sa kung paano nyo nakuha. Ngayon na nakuha na natin yung bass and melody niya, paano natin dadagdagan ng konting pangpaganda? Well, i-pluck natin ang ibang mga string. Ganon ang mag-guitar fingerstyle. So, uunti-untiin mo hanggang sa ma-practice mo siya. Ngayon, baka may ibang nag-iisip, paano na kung tumaas yung tono? Nandito
gusto ko. Ewan ko kung tama yun. Paano kung gumanon? Ito yung tono, no? So this is A, D. D sa malayo, dito banda. So paano natin to gagawin? So mag-G naman tayo dito sa malayo. Kailangan din sa guitar fingerstyle na alam mo din ang iba't ibang pwesto na pwede mo ma-play ang isang chord. Halimbawa, ang G, saan mo siya pwede pang ma-play? Pwede mo pa siyang ma-play dito banda. Ganyan. So pwede mo siyang ma-play doon. Pwede mo pang ma-play ang G dito banda. So dapat alam mo din ang iba't ibang posisyon. That is what we call the caged system. Pwede ko rin yung ituro sa sunod sa inyo dito sa channel na ito. Malalaman mo kung paano i-play ang isang chord sa iba't ibang pwesto. Like C. Pwede rin siya dito. And then, pwede rin dito ang C. Pwede rin dito. Ngayon, na alam na natin, kung gusto mo yung mataas na tono na kukunin mo na yung mataas na tono nung nandito ako. And may pattern pa naman din dito ang G, which is this. So, dapat alamin nyo din talaga. Kapag alam nyo na yan, alam nyo na kung ano naman yung mga tamang melody na kailangan nyo hit. D ito eh. This is a D. And this is also a D. Ganyan ang mag-guitar fingerstyle and kailangan ng practice talaga para magawa ito ng mabuti. So, sana may natutunan kayo dito. And then sa mga next, ituturo ko pa ang iba't ibang mga technique sa pag-guitar fingerstyle. Thank you sa panonood. Mag-subscribe sana kayo dito sa aking channel.